Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Rodriguez Mamasagari Channel, a faith healer o Matarder. So, ngayong hapon na tatugin natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is a weekly gabay for the month of March 15 hanggang March 21 for the sign of Gemini. So, Gemini, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos na update ko. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads, sabay pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Gemini. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga hagilap? So guys, tuklasin at bubulabugin natin angel spirit. Please give me information pa. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga hagilap? Ito na, tuklasin at bubulabugin natin. And there's a white nomen. Well, there's a white divinity guys, no? Kumbaga ngayong linggo to, magiging maganda na ang takbo ng iyong sitwasyon. No, magiging mas maliwanag na siya ngayon. No, this is something of pure positivity. So, kumbaga more on positive na. No, lahat ng mangyayari ay kaganapan sa buhay mo, magliliwanag, lilinawin, no, yung lahat ng mga kaganapan sa iyo. And this is something the sun card, no? There is something double clarification na talagang may paglilinaw. No, may mga bagay talaga na magiging maganda na ang kalalabasan. There's something a successful situation, no, sa lahat ng agenda, sa lahat ng mga factors, no, lahat ng mga bagay na to, kumbaga magiging maganda ng kahihinatnan. So, let's see. What is additional messages? So, there's an Ace of Cups, no? Especially with your love life. May bagong pag-ibig dito if you are being single. No? If you are being married, maaaring kumaga may maaaring ibalik yung kilig, pagmamahal. No? So, let's see. Additional messages. And there's something, the Five of Swords. Nagkakaroon ng self-sabotage that because of your actions. No? Ibig sabihin dito, huwag maging padalos-dalos, maging mahinahon sa mga gagawin mo, sa mga iisipin mo, kaya kailangan na more on positive ka. At the same time kasi, yung mga bawat kilos galaw mo, minsan nagagamit against sa'yo, kaya kailangan more low-key ka muna, no? Sarilihin mo muna. And this is something the Knight of Pentacles, being security. Maging secure ka sa knowledge mo, sa intuitions mo, and of course, your thoughts, no? Your plans, your goals, kailangan maging secure ka muna. Additional messages. And there's a Five of Pentacles. So, see, some of you guys nakakaranas sa financial loss or financial crisis, pero meron ako nasisense with motivation. No, na-motivate ka na kaya nakakapag-isip ka na ng something diskarte, no, ng plano na paano mo mababayaran o paano ka makakawala dito sa kagipitan. And this is something the Justice card. So, this is a white nomen. So, ibig sabihin dito, there is something a good karma or principle of karma na maaaring maging maganda na ang takbo ng iyong buhay. Na kung ano man yung mga bagay na nangyari sa'yo from the past, maaaring magsilbing aral sa'yo yan. No? May mga bagay na matututunan ka dyan na lahat ng gagawin mo, there's something consequences. No? There's a Justice card na maaaring maging maganda na ang ikot ng kapalaran sa'yo at maaaring pumabor na rin sa'yo ang sitwasyon. No? Kumaga na may mga blessing disguise na magaganap sa buhay mo ngayon. Let's see what is the Sun card. The Sun card represent with Page of Pentacles, investment. No, mag-invest ka ng time, effort, knowledge sa mga bagay na alam mong may magkakaroon ka ng profit, no? Or either kumaga merong kang mapapala, ganon. Kailangan pagyabungin mo ito, palakasin mo at kumaga tingnan mo lagi yung mga kalalabasan, no? Yung possible na mangyayari kapag ganyan, no? Kumbaga may mga bagay din na hinihiling mo or mga pinapangarap mo or plano mo na maaaring maisa katuparan. There's just something desires into reality for manifestation. Let's see what is the Ace of Cups.
Referencing with the Four of Cups, there's a reevaluate or analyze. No, kumbaga pag-isipan mo lagi yung there's a lot of offer pagdating sa pag-ibig, no? Kumbaga nandun yung offer na papakiligin ka, ganito, ganyan, mag-ingat ka sa matatalinhagan salita. Mamaya puro plap lang yan. Yung pala, pag nandiyan na sa commitment, hindi na kayang, di ba, magbigay talaga ng effort, something talagang mature na love talaga, no? Maaring kumbaga happy-go-lucky lang siya, no? Hindi siya kasama sa hirap at ginhawa, ganun. Na kaya kailangan pag-iisipan mong mabuti, re-evaluate or analyze the person. No, let's see what is the Five of Swords. There's a high friend for a lesson learned. Matuto ka na kasi maaring isa din to sa mga pinagdaanan mo na matuto ka na ikaw din kasi minsan nag-open, no? Ikaw yung nag-exist, ikaw yung na parang first move, na kaya kailangan na maging balance ka, no? What is the Nine of Pentacles? Siguro nagmamadali ka, no? Iwasan mo yung magmadali. And there's a Star card, no? For healing. Magkakaroon ka ng healing and recovery dito. I-secure mo lang yung sarili mo, yung plano mo, pangarap mo. And there's the Five of Pentacles, represented with the Ten of Swords. See? May sumasabotahe sa pagdating sa finances. No, maaring may gumagawa ng hindi maganda sa'yo para malasin ka, para mahirapan ka. There is either guys, meron ditong nang scam, no? May nang budol sa'yo. What is the white number of the Justice card? Represent with the Two of Wands, choices, no? Piliin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo, no? Piliin mo ng wasto. There's a something decision that you need to make. Kailangan mo magdesisyon na what goes around comes around. Kung ano man yung mga bagay na gagawin mo, maaari magre-reflect sa'yo. Kaya ibig sabihin, kung kukilos ka, kikilos din yung magandang kapalaran sa'yo. Kung tatamad-tamad ka, walang mangyayari at walang magaganap. And there's the Sun card because the Page of Pentacles, represent with the Seven of Pentacles with a harvest moment. Na mag-harvest ka talaga at the end of the time. So, ibig sabihin, buuin mo tong plano mo ng mas maayos, mas to. Kasi, at mag-focus ka sa ginagawa mo. Dahil magsasucceed ka talaga sa ginagawa mo. Lalo-lalo na kapag itong bagay na to ay gustong-gusto mo. At may passion and love, it's good. Let's see what is the Ace of Cups because the Four of Cups. Represent with the Emperor. So, there's something in reverse. So, there's something in maturity. Na pagdating sa love life, ang lagi mo nakakasalamuha o lagi mo nakakarelasyon ay immature. So, there's something na kailangan pag-iisipang mabuti. Na huwag kang masyadong padalas-dalas. Ito yung sinasabi ko on the first place. Na huwag kang masyadong ura-urada. Pag-iisipan, pag-aaralin mo mabuti or pag-aaralan mo mabuti na kung paano mo tong tao na to kumbaga pag nakasama mo siya kumbaga mayroon ka bang magandang kahihinatnan sa kanya, ganon, lagi mong pakakatandaan yung magiging outcome or a look at the bigger future na pagdating sa relationship. Let's see what is the Five of Swords because the high five represent with the Six of Wands. So there's something, a victory is yours na magtatagumpay ka talaga. Kailangan mo lang matuto sa lahat ng mga pinagdaanan mo. Parang there's something cycle, no? Kung ayaw mo maulit-ulit yung kailangan putulin mo yung nagsisibing komplikasyon. No? Putulin mo yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulong sa'yo. Ibig sabihin, isa sa nakakasira dito yung pagiging aggressive mo. Yung pagiging padalos-dalos mo. At of course, magiging pala decision mo. What is the Knight of Pentacles with the Star card? Represent with the Ten of Pentacles. There's something long term. Magkakaroon ka ng pangmatagalan talaga at may pag-asa na makatagpo ka ng pangmatagalang sitwasyon. At maging secure ka lang daw sa lahat ng mga bagay na meron ka, no? Kumbaga, hindi sa pagdadamot, no? Kailangan mong i-secure yung sarili mo. Dahil sa mundong ginagalawan mo, maraming mga taong humahanap ng kahinaan or mga bagay na sisira sa'yo, no? Sa madaling salita, huwag ka masyadong nagtitiwala, no? And there's a Five of Pentacles with the Ten of Swords. Represent with the Four of Pentacles. See? There's something as saving money, protect your power, protect your energy. Madalas dito nasasabotahe ka. It's either may mga taong umutang sa hindi ka nababayaran, or either dito kumbaga meron ditong pumasok sa isang investment na pinasok ng isang kaibigan. Tapos ang nangyari, nabudol kayo parehas. Or maaaring kumbaga alam na ng friend mo na yon or mutual friend mo na yon na may ganong eksena na kaya ka pinasok doon para magkaroon din siya ng parang kumbaga percentage o parang meron siya dong yung
Mapapala. May makukuha siya doon. No? Let's see what is additional messages for the outcome. Commission. May commission siya doon. Parang ganun. What is additional messages for the outcome? So this is a Three of Cups. First celebration coming in for you. Maraming celebration na magaganap sa buhay mo. And there's a Knight of Wands for you. Sinasabi ko na slowly but surely. Maging mahinahon ka, no? At kumbaga mag-enjoy ka lang sa ginagawa mo. And there's a King of Swords. There's a stop the pattern. Putulin mo yung mga bagay na alam mong hindi makakatulong sa'yo. Yung mga bagay na hindi magsiserve sa'yo. No? Kailangan maging wais, maging matalino. Let's see what is additional messages for finances and career. And there's a Ten of Cups with the happiness. So, magiging masaya at magiging malagaya ka rin, no? Pagdating sa finances mo, there's a Queen of Swords. There's a something, a bigger picture. Lagi mo titignan yung magiging possibilities. Lahat ng mga magiging kalalabasan ng eksena na to. Pagmamasdan mo, lagi mo titignan yung kung paano mo pagyayabungin tong finances mo. And there's a Death card for a transformation. Malaki din pagbabago na magaganap pagdating sa business, trabaho mo. No? And this is something a new business venture coming in for you. No? Some of you guys, meron ako na sense dito na may, kumbaga nagkaroon ng bankruptcy. Maaaring magkaroon ulit ng panibagong simula. No? Kaya siya nalugi kasi may mali dun sa sistema, may mali dun sa eksena mo. So let's see, what is additional messages for love life? So there's a Knight of Cups with an offer, engagement, proposal. No? Meron higher level commitment dito, and there's a Six of Swords with a transition. At lilipat ka na rin, makakaalis ka na sa situation. No? Meron ditong kumbaga magli-live in, magsasama na. No? There's a moving abroad or moving countries or moving town. And this is something the High Priest is. So for something mystery, no? May mga bagay na parang hindi mo palubos na nakikita. O, sa likod nitong lahat ng kaganapan mo, mayroon palang surpresang handog. No, may ganon. No, mayroon palang kumbaga higilan na agenda tong tao na to. Kaya siya nag-o-offer ng ganyan. No, so let's see. What is additional messages for health? Sa health mo, there's a judgment. May paalala dito na you need to pay attention. And there's an Eight of Cups. No? Eight of Cups represent moving on. Or kailangan mo i-let go. Pinapaalalahanan ka na, tigilan mo na umiwas ka na. No? Para mailayo ka sa gantong hindi magandang sitwasyon. Pagdating sa health issues mo. Mayroon dito nakakasama, no? Iwasan mo daw magpuyat. Mag-isip na i-stress ka. Okay, meron dito guys na malapit ka dito sa no, yung sa brain, yung problema sa brain, no? Parang siya, may tawag dito, yung namumuod dugo sa utak mo. Kaya kailangan mag-ingat ka sa ugat. Mag-ingat ka dyan. May word doon na wala sa aking loob. Aneurysm. Ayun. There's something aneurysm. Thank you, Spirit Guides. So, let's see what is additional messages. With an angel spirit for synchronicities. And there's a dreamer. Oh, mas lalong lalawak, no? At mas lalong matutupad mo yung mga pangarap mo dito. Ito yung sinasabi na huwag ka maging masyadong padalos-dalos o huwag ka magmadali. Na matutupad mo yung gusto mong gawin. Magkakaroon ka ng problema sa health issues kasi masyado mong pinapagod o masyado ka workaholic. No? And there's a father figure. No, maaring kumbaga merong taon talaga nakalaan para sa iyo with a mature person. Or maaring there's a father figure na gumagabay sa iyo. And there's a trust. So kailangan mo magtiwala, no, with an angel spirit guides. Let's see what is our magical fairy messages to represent what? Magical fairy messages or represent, oh my God, spiritual teacher. Kailangan mo talaga ng albularyo. Kailangan mo ng tutulong sa'yo para ma-break tong kumbaga spell, something like that, or karma, or kamalasan. And this is something, guys, with a trouble. Na magkakaroon ka talaga ng trouble, international, local, and of course, your desire is within reach. So see, talagang sinasabi dito na papabor sa'yo ang sitwasyon. No, just wait for a perfect timing. Have faith in your dreams. Let's see what is additional messages for Yin and Yang Oracle card. For Yin and Yang Oracle card represent what?
And there's a reunion. Now, there's a reunite, no? Meron talaga dito magkikita, magtatagpo, or may mga nangyari say from the past na parang nagkakaroon ng remnants, no? Parang alaala, kumbaga, na ibabalik ulit, no? Kailangan mong ayusin yung sistema at yung cycle mo, how to manage and control your life. No? And this is something reflections. Lahat ng mga bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo. And there's a flow. Unti-unti rin yan dadaloy. No? Depende yan kung paano mo, kung paano dadaloy sa'yo ang sitwasyon. No? Mamaya dumaloy ng pabalik-balik, mag-ingat ka. No? Kaya kailangan ayusin mo yung mga kumbaga nakakasama at hindi nakakabuti para hindi makulit yung sistema. Kaya yan paulit-ulit kasi may mali eh. May mali ka sa ginagawa mo. So let's see what is Romance Angels. And there's a whole inner growth, no? Kumbaga ibibigay ito ng buong buo sa'yo, no? And there's a growth. Magkakaroon ka ng growth and expansion. There's a courage, no? Ini-encourage ka dito na kailangan mong lakasan, tapangan, no? And of course, magkakaroon ka ng growth and expansion talaga. So let's see what is Archangel Michael messages. Archangel Michael messages for you. Reference with the innocent. No, maaring inosente ka, wala kang kamali-malay, no, maaring kumbaga hindi mo pa lubos na nakikita at nauunawaan yung nangyayari dito, and there's a guarded and protected. No, protektado ka at ginagabayan ka ng ating angel spirit guides. So let's see what is the angel's answer, represent what? And there's a peaceful resolution. Magkakaroon ka ng kapayapaang solusyon. No? Maaring mawawakas na yung mga problema mo, mga pinagdaanan mo, or pagdadaanan mo, maaring unti-unti mo na siyang masusolusyonan. And this is something abundance. Talaga magkakaroon ka ng kasaganahan na walang humpay, and there's a taking action. Kailangan mo lang kumilos, gumalaw. No, kailangan mo lang talagang dumiskarte o gumawa ng eksena na makakabuti for you. What is the Romance Angels? Getting to know each other. Ito yung sinasabi ko, kilalanin mo muna. No, hindi ka pwedeng sunggab ng sunggab, tuka ng tuka. No, kilalanin mo mabuting tao. No? Let's see what is additional messages. Kung family-oriented ba siya? No? Or independent ba siya? And this is for something forgiveness. Meron dito kapatawaran. No, kailangan mong i-acknowledge itong forgiveness na to dahil isa siya sa magbibigay blockages na para hindi mo may sakatuparin yung mga pangarap mo. Yung git-ngit, galit sa puso mo, kailangan mong pakawalan yan. And there's something grip, no? May mga bagay na nawawala, may mga bagay na aalis, may mga bagay na lumilisan. It's an opportunity to appreciate things, no? Ibig sabihin habang hawak-hawak mo siya, pahalagahan mo, mahalin mo, alagaan mo. What is additional messages with an angel spirit? And there's a baby step. No? Talaga sinasabi dito, unti-unti mo nang mararanasan malalasap, unti-unti mo na matutupad yung mga pangarap mo, no? And listen into your intuitions. And this is something guys with the creative severing. So there's something anger and conflict, no? Isa sa magbibigay komplikasyon dito yung pagiging padalos-dalos mo, no? Yung galit at sama ng loob, isa sa magbibigay ng kumbaga komplikasyon at or maaring magbibigay ng negative na attraction sa iyo or maaring kumbaga magkaroon ng negative outcome. So kailangan mo i-surrender kay God yan, no? Hindi sa pinapatawad mo sila, kumbaga patawarin mo yung sarili mo sa lahat na nangyari na to, kumbaga i-surrender mo kay God. Ganon, no? So let's see what is an angel's what is the chakra messages. For the chakra messages, represent with a vanity, no? There's something ego and pride. Alisin mo yan. At the same time, there's something luho, bisyo. And there's a destiny to happen. Talaga nakalaan talaga yung mga bagay na para sa'yo talaga. Nasa palad mo na ang ikot ng karma. Ganon. What is additional messages? And there's something guys with a good night's sleep. No? Magiging masarap ng tulog mo. Leave the stressful situation behind. So, makakawala ka na sa stress. What is additional messages with an angel spirit? And there's a snake. May ahas talaga. May traitor talaga. No? There's something imagination. Gamitin mo itong intuitions mo para makapag-create ka ng ideas or any information na kumbaga makikilala mo itong tao na to kung sino itong ahas na to.
And there's a fire, transportation and purification. May mga bagay na kailangan mo linisin. O alisin sa hanay mo. Ibig sabihin may tridor at may ahas talaga sa paligid mo. Tutuklawin ka nito. Mag-ingat ka. What is additional messages? Kaya dito pa lang sa tridor, meron na eh. And there's a children's, guys, na naapektuhan yung mga anak mo sa lahat na nangyayari sa'yo. And there's a body work with stretching, massage, exercise, and there's a creative expressions, no? Palawakin mo yung sarili mo ng maraming ideas, thoughts, knowledge, no? Mas, kumbaga pagyabungin mo ito, na marami kang bagay na mabubuo, diskarte. What is the energy represent what? The world. No, double clarification talaga na magkakaroon ka ng trouble, international, and there's a contract. No, may signing contract talaga. There's a marriage contract, or either there's a travel contract or business contract. And there's the women holding a heart. No? Some of you, if you are women, ikaw yung may hawak ng puso niya. If you are a man, yung tao na yung mahal na mahal mo. What is the Monsology? Represent what? A win-win outcome forecast. No, ipapanalo mo tong eksena na to. Lahat ng mga bagay na mangyayari sa iyo ay maaaring ikapanalo mo. No, mapagtatagumpayan mo ito. And a personal issue reaches resolution at masusolusyonan mo na lahat ng mga problema mo. What is the Jesus loving quote said? A Jesus loving quote said, what things soever you desire when you pray, believing that you receive them and you shall have them. So, see, lahat ng mga bagay daw na inaasam mo, pinapangarap mo at kumbaga gustong-gusto mo makuha, maniwala ka lang daw at ipagdasal mo, makukuha mo at ibaayong ipagkakalob sa iyo ayon sa kalooban ng Diyos. Let's see what is an angel's number represent what. Angel's number, angel's messages with an angel's number. There's a 15-15 for the big break. So, this is the moment, guys, no? Ito na yung panahon ng pagkakataon para magkaroon ka ng mga opportunities and help extra cash or other support is coming your way. So, keep going and have fun when for performing your tasks. The most tremendous success is come from your passion, no? And all efforts will be rewarded big time. So see, lahat ng mga bagay na kapag nasa puso mo, lahat ng mga bagay kapag hangarin mo, yung ginagawa mo in a good way, in a good matter, magiging magandang kalalabasan nito. Kaya kailangan nasa puso. Ganon. What is the messages of life represent what? I reap what I saw. Now today, I remember that all things and all I do will come back to me in some way. I understand that I reap the fruits of what I saw and feel with my life, with thoughts and deeds of abundance, light and love I saw. These seeds, knowing I will harvest the greatness of the riches. So, sila ang alam mong itinanim mo, lahat ng mga bagay na alam mong ipinunla mo. Alam mo sa sarili mo na lahat ng mga bagay na inaanihin mo. Kaya gumawa ka ng mabuti, no, sa lahat ng mga bagay o aspeto ng buhay mo, magiging maganda rin ang kapalaran para sa iyo. Ito sinasabi ko kanina na there is a principle of karma, no? Kumbaga, sinasabi sa iyo na kung ano man yung mga bagay na gagawin mo, babalik sa iyo. Kaya mag-iingat ka at gumawa ka ng mabuti sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa anumang estado, anumang kalakaran ng buhay mo, kailangan gagawa ka ng mabuti. So guys, this is a weekly gabay for the month of March 15 hanggang March 21 for the sign-off. For the sign-off, Gemini. So, Gemini, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a journey lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads, away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapo na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush!